is from the book of 1 John chapter 3 verse 1, and I use NIV version. Ang sabi po dito, so what great love, amen. Thank you, Kat. Napakaganda ni Kat ngayon. Parang inspired. Amen. Sabi dito, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. Amen. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Amen? Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Pag sinabi po nating lavish, ang ibig sabihin po ng lavish means overflowing, Yes. abundant, and extravagant. According po ito sa Google Dictionary, no? So sabi ni John, no, yung sabi ni John, see what great love the Father has lavished on us. Ito yung sabi niya, no? So, ngayon dinefine natin kanina yung salitang lavish. It denotes overflowing, abundant, extravagant love that surpasses human understanding. Amen? And expectations. Diba? It surpasses extravagant. Pag sinabing extravagant, diba parang wala na understatement na ngayon eh. So we're lavish. Diba parang beyond your imagination, beyond the human thinking. So ganun yung pagmamahal ng Panginoon. Pero kasi nga, ang pagmamahal ng tao ay nasusuka. Naniniwala kayo doon? Ang pagmamahal ng tao ay nasusuka. The people will say, mahal kita kasi maganda ka. Mahal kita kasi gwapo ka, mayaman ka. Mahal kita kasi kailangan kita. Kung nanonood kayo ng kay Claudine ata yun. Mahal kita kasi kailangan kita. Sa Dubai ata yung pelikula ni Claude at Claudine sa Dubai, no? Naisingit, no? Para, no, pero ang pagmamahal na binigay sa atin ng Ama na nasa langit ay walang sukatan. No, walang sukatan. Alam niyo po ba yung parable of the prodigal son? Naalala niyo yun? It's one of the famous parable in the Bible. So si Jesus Christ usually use a parable para mas maintindihan. Ito ay isang kwento, no, para mas maintindihan ng recipient kung ano ba yung ibig sabihin niya, no? Actually, I started to love parables already, no? Yes. So napakaganda ng mga parable ng Panginoon. So ang parable po of the prodigal son, this talks about yung isang ama, may dalawa siyang anak. He is very rich, yung tatay. Then yung anak is the bunso. So may panganay, may bunso. Dalawa lamang po silang magkapatid. And then itong magkapatid na ito, yung bunso, parang ayaw niya nang magstay dun sa bahay ng kanyang tatay. So ang ginawa niya, tatay, sabi niya, ibigay mo na yung lahat ng mana sa akin. Lahat ng ipamamana mo sa akin, give it to me. No, at aalis na ako dito at mamumuhay ako ng pagsarili ko. I am interpreting it in our words, no? Pero ganito po yung context ng kwento. So, sabi niya, aalis na ako dito, aalis na ako dito sa Pilipinas, bigay mo na sa akin yung mana ko, I will go to Europe. Yeah. Diba? Ganun yung anak. So, in short, kinuha niya na ngayon, ang tatay is very loving and kind and generous. Actually, during the old times, hindi pa dapat yun. Kasi nga, it's disrespectful. Kasi buhay pa. Di ba nga tayo, nakukuha lang natin kung may mamanahin tayo sa ating mga magulang kapag nawala na yung ating mga parents. Pero pag buhay ka pa, parang ang kahiya naman, nahingin mo na yung mana mo sa tatay at nanay mo. Amen? So, pero siya, hindi siya nahiya. But because of the heart of the parent, of the daddy, no, yung tatay, binigay niya ngayon yung mana. Nagpakasarap yung anak. Naiwan yung panganay na anak. And of course, time to time, the father remembers his child. Kasi syempre, wala pong magulang. Ako, ang anak ay natitiis ang magulang, pero ang mga magulang ay hindi natitiis ang anak. Well, there are cases na hindi na yun ngayon. There are parents na natitiis ang mga anak, but it's very limited, it's very less. So, yung anak, nagpakasasa siya sa kanyang kayamanan, ginastos niya lahat, babae, bisyo, everything you must say. No, lahat ng maaaring nagdodroga pa siguro, inom, sigarilyo, babae, name it. So yun po ang ginawa, nagpakasasa. Until one day, nagkaroon ng, naubusan siya. Siyempre, hindi po tumatagal ang pera, di ba? Naubusan siya at nagkaroon ng famine kung saan man siya naroon. And that time, nung nagkaroon ng famine, kailangan niya ng mamasukan.
So ang nangyari, kahit po dahil